Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 150 food packs hinatid ng pamahalang lokal ng Ilocos Norte sa barangay Nalasin at Lipay sa bayan ng Solsona. 130 single parents sa nasabing bayan nakatanggap din ng ayuda. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agarop 150 a family food packs tinbulong ti Provincial Government of Ilocos Norte katulungan dati lokal na gobyerno iti ilit Solsona iti barangay Nalasin ken Lipay. Segon ni Vice Mayor Jonathan De Lara dagiti relief packs ket nailugan babawan ti may nga chopper gaputa agpapanita ket narigat paylaeng ti pangnaan amapan garagiti nadakamat a lugar inggunam-gunam ti Vice Mayor at ti panang salwad ti bagi manipod kadagiti sakit kang runaan ket makapaspasar paylaeng iti probinsya iti tudo agtultuloy latta ti panagtrabaho ti LGU tapno madaan ti napimpintas sa pangnaan dagiti umili nga imununan a dinuprak ti bagyong Goringken hana kabayatan na 130 single parents ti mawat ti 1,500 pesos nga ayuda manipod ti lokal na gobyerno dagiti single parents ket nairehistro iti lokal na gobyerno ken tinawanda nga umawat ti nasao nga ayuda gagamti na sa programa matulungan dagito ya kameng ti marginalized sector tapno adda ti pangnayon iti naldaw-aldaw gas gastusan da kasag may maysa amang pagpadakkel iti anak da. Ito'y ni Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Isinasagawang Census of Agriculture and Fisheries o CAF sa La Union, tiniyak ng PSA na hindi mababahiran ng politika. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Impanamnama ti Philippine Statistics Authority ng PSA La Union asaan ang mapolitika ti maisaysayang kat at 2022 Census of Agriculture and Fisheries yun CAF itinagduduma apasat ti probinsya. Sigon iti may sa amasaknan ni individual amangan numa politika ti CAF gapot ang maisayang kat dayto iti level ti barangay kagigdan ti election period para iti barangay kan sangguniang kabataan elections. Inlawlawag ni Mr. Malvin Quinto, Supervising Statistical Specialist ti PSA La Union asakbay ti panakaisayang kat ti census kat apan pay agpakada iti barangay dagiti enumerators ken statistical researchers yuno SRs. Nupay kasta kinunana asaan met akayat asa uwan daytoy amasapol akaduan dagiti opisyales ti barangay dagiti enumerators ken SRs gapot mabalin met dagiti barangay tanod ken barangay health workers ti mangkadua kadakwada. Impatan met ni Mr. Artemio Alibayan, statistical specialist to ti PSA La Union nga apolitikal ti opisina da isot gapuna asaan da nga ipalubos nga aramatan dagiti kandidato ti maysayang kat a census tapno agkampanya kadagiti bumarangay. Manipod RP Agoo dahil tiniglan na bakungan sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. Peace Covenant signing ng mga kandidato sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE matagumpay na naisagawa sa Eastern Samar. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan.
Naging malang puson ang gindumara nga Peace Covenant signing and Unity Walk hatun mamadalagan na 2023 barangay ngan sangguni ang kabataan elections didya Eastern Samar didan Domingo nga adlaw September 10. An aktibidad indidrungan nga gindumara syudadhan Borongan ngan 22 nga munisipyohan probinsya ha inisyatibahan Philippine National Police ngan Commission on Elections. Maabotin sobra 15,000 nga kandidato kapag kapunong barangay. Barangay Kagawad, SK Chairman ngan SK Kagawad ang naghurar nga nanumpahan kasabutan. Nakiusagihapan na sabi nga aktibidad aton matinaglawas tikang ha Philippine Army, DILG, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Religious Sector, Grupo and Kababayan ngan media. Sigun kan Eastern Samar Police Provincial Director Police Colonel Jose Manuel Payos, panuyon aktibidad nga mauhagan mga kandidato nga mangkiusaha pagdusuhin mahimyang taluwas ngan patas nga piniliay. Dugang paniya nagpapabiling nga mahimyang ang sitwasyon habot nga gindudumara nga pangandaman han bugos nga probinsya hati arabot nga eleksyon. Tikang didiha Borongan City, ini Daisy Bilizar para ang Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, Southern Leyteño, itinalaga bilang bagong Commissioner on Bar Discipline. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dalia Orit. Dako nga dungog o garbo sa probinsya sa Southern Leyte, human gitudlo ang usa ka Southern Leyteñong abogado isip commissioner sa Commission on Bar Discipline. Sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP National President Attorney Antonio Pido, bago lang nagtudlok ang Southern Leyteño lawyer Attorney Giovanni Christian Plateros isip commissioner ug ang pagtudlo ni Attorney Plateros nag-epekto sugod karong buwan sa Setyembre. Nasaran nga ang Korte Suprema pinaagi sa Lagda 139-B nga giamyendahan sa Bar Matter No. 1645 mitugyan ngadto sa IBP Commission on Bar Discipline sa gahom sa pag-imbestigar, pagpahigayon ng mga hearing o paghatag og rekomendasyon sa mga kaso nga gipasaka batok sa mga abogado. Bisan pa ang Korte Suprema nagpabilin nga adunay gahom sa pagdisiplina o pagtangtang sa mga abusadong abogado. Si Attorney Plateros na human sa iyang degree sa abogasya sa The College of Maasin kon CM College of Law, batch sine qua non. Human ma-admit sa Philippine Bar, si Attorney Plateros na himong aktibong abogado sa lokalidad o gikataho nga siyang nahimong kanhi presidente sa IBP Southern Leyte Chapter. Gikan sa Radyo Pilipinas Sogod, kini si Dalia Abiera Oret para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. 3 micro-rice retailers sa Cagayan de Oro at isa sa Mantikau, Misamis Oriental tumanggap ng cash assistance sa isinagawang payout kamakailan. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Tulo ka mga rice retailers din sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug usa sa Mantikau, Misamis Oriental ang mga pasiuna nga midawat sa 15,000 pesos cash assistance sa atong kagamanan atol sa gipahigayon nga payout di palabang dugay ubos sa Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development. Kini ang economic relief subsidy sa mga identified recipients sa Department of Trade and Industry sa tuyo nga matabangan ang mga rice retailers nga makabaligya sa bugas sa barato nga presyo subay sa Executive Order No. 39 ni Presidente Marcos Jr. Dakong tabang kini alang sa mga rice retailers nga may comply sa parameters sa nasampit nga kamanduan aron nga makapalit ang mga rice consumers sa presyo nga 45 pesos o 43 pesos ang matag kilo sa ordinary ug sa well-milled rice. Sa pagkakaroon limitado lamang sa 5 ka kilo alang sa ordinary rice ug lain pang 5 ka kilo alang sa well-milled rice sa matag customer. Ang payout alang sa cash assistance for micro rice retailers dungan nga gipahigayon sa tibok nasod sa pagpanguna sa DSWD, DTI ug sa local government unit. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Basura mo para sa School Supplies Co project inilunsad sa lungsod ng Zamboanga. Narito ang ulat mula kay Shirley Espino. Bisitahan ng Zamboanga City High School main el basura mo para sa School Supplies Co project ng gobyerno lokal. Oficialmente prinsipi ayer ang proyekto kita kambya school supplies kung ang mga estudyante que chenetaliva mga basura o plastic. Ese amo un proyekto the Local Youth Development Office junto con el Office of the City Environment and Natural Resources, City Social Welfare and Development Office, i mga partner NGO. Bago na mention ang programa ay mga estudyante na sekundarya pwede kambya nila mga plastic bottles and containers para sa school supplies. Pwede nadalida na school supplies at tambien na solid waste management lecture ng gobyerno lokal el mga estudyante. La esperanza que el basura mo para sa School Supplies Co project ay bisita tambien na 4 otros pa mga eskwela de sekundarya aquí na syudad na mga Diaz que viene. Desde aquí na Radyo Pilipinas Zamboanga, esta si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Iligan. Pag-ibig Fund, katuwang ng NDRC sa paghahatid ng abot-kayang pabahay sa lungsod ng Iligan. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nakiktumbayayong ang New Day Realty Corporation o NDRC sa Pag-ibig Fund sa paghatod sa barato nga pabalay sa lungsod sa Iligan nga kasamtangang tukuron sa Tinago Bel Air Subdivision Mimbalot, Buruon, Iligan City. Karong bag-o lamang gipakita sa NDRC ang ilang modelo nga balay nga adunay 3 ka kwarto nga single detached o ang Pristino 1 model ni adtong Setyembre 8, 2023 sa nasangpit nga lugar. Ang tumong sa NDRC mo ang paghatag og komportable, pindot ug barato nga puy anan alang sa katawhang Pilipino ilabi na sa mga Iliganon. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas Iligan kay NDRC Senior Sales Associate Tara Patricia Salvador, kinpahayag sini nga ginalawman nga ma-turnover ang pila sa Pristino 1 sa masunod nga tuig. Kawas pa ni Ana ang NDRC magtukod og 619 kabalay sulod sa ilang 15 ka hektarya nga luna sa proyekto nga gilangkuban sa lain-laing modelo sama sa Sunnyville, Villa Fresca, Pristino 2 ug Monticello. Kalabot niini gipahibalo usab ni Salvador nga ang payment options naglakip sa Pag-ibig Fund pinaagi sa housing loan program aron makapalit sa maong mga balay. Kahinumduman nga gipahibalo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang ikaduhang sona nga kapin sa usa ka gatos kalibo ka mga Pilipino ang natala nga mikuha og housing loan sa Pag-ibig Fund sa miaging tuig. Padayon usab ang Pag-ibig Fund nga maghatod sa mga serbisyo aron matabangan ang 15 ka bilyon nga miyembro niini nga makapalit og balay. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula dyan sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news.